how can you be consistent sa mga bagay na gusto mo gawin? Ay, yan yung pinaka-main problem ng karamihan, di ba? Pagiging consistent sa mga bagay. Kasi, Yeah. yun yung key. Sa kung gusto mong maging successful sa bagay na gusto mo, sa mga ginagawa mo, kailangan mong maging consistent. And isa siya sa pinakamahirap gawin for me, ha? Sa akin. Di ba? Sa tingin mo, like, for you. I believe, iba-iba siya, depende sa tao. At saka ano yung gustong ma-achieve. Kaya, alam mo yung sa SMART, di ba? SMART. So, you have to be specific with your goals. You have to be specific. You have to narrow it down. Hindi pwedeng, okay, gusto kong ma-achieve tong ganitong bagay. Say in any aspect. It could be in the finances, it could be in your health, it could be sa relationship, right? Spiritual, say friendships. So you have to be specific so you can narrow it down and then makita mo, ano kaya pwede kong gawin? And then, it should be measurable. Pwede mo siyang i-measure. Say, fitness. Okay, I want to lose X amount of pounds. Kasi di ba? Kasi may goal ka eh. Parang, okay, ano pala siya, measurable siya. And then, it should be attainable. Yung realistic ba in a sense? Na, next year gusto kong bumili ng 10 hectares na lupa. Di ba? Yung mga ganun. So, at the end of the day, I think it has to be attainable in the sense na, para at least ma-attain mo siya and it's still relevant. Na meron kang sasabihin na it will align to your goals, to your values, and doon sa long-term objective mo. And it has to be time-bound. Na, okay, at this time next year or, 6 months from now, ito yung gusto ko ma-achieve. Kasi iba siya pag sinusulat din eh. Oh, Iba siya. lagi mo yung sinasabi sa akin. Which is, I'm trying. Pero, totoo yan. As long as sinusulat mo yung mga goals mo, no? Yeah. And, tama ka, long term. Before, guilty ako dyan na sobrang happy-go-lucky lang ako last year. But, something happened na nagpa-realize sa akin, okay, hindi lahat ng bagay nasa iyo lang palagi, alam mo yun. Yung isa sa na-realize ko is, yung bagay na meron ka, lahat ng bagay na meron ka, pwedeng mawala sa'yo in just one step. So, kaya napaka-importante paano mo siya iingatan. Parang ganun. Diba? And when that time comes, just know na yung phase na yon is temporary. Lagi ko sinasabi na temporary lang yan. Kumbaga, use this time as a preparation para do sa next chapter. Kasi hindi ka naman forever nasa ganung lugmok na sitwasyon eh. 'Di ba? Kaya nga, parang we also have to be in a state of gratefulness din na habang ano pa tayo sa sitwasyon na yun, we don't take things for granted. Yes. And naalala ko yung na-discuss na natin to actually last time, which is parang nagre-remind palagi sa akin yung beauty of waiting. Kasi sometimes hindi mo maiiwasan na nadadown ka talaga. Kasi alam mo yun parang anong nangyayari. Pero minsan nare-realize mo at the end of the day na okay, kaya pala to nangyayari. Siguro, di ba? Yung sinasabi mo nga, preparation. So kailangan mo i-enjoy talaga yung process and magmamatter siya eh. And yung time na yon, pagdating ng panahon, ma-apply mo siya. Yeah. Like, kaya kung pine-prepare ka nga nun, maging ready sa mas bigger na bagay na pwedeng ibigay sa'yo, na opportunities para sa'yo. Parang ganun. Diba? May natutunan na ako sa'yo, sis. Oh my God, sa ilang episode ng unscripted natin, parang ikaw na talaga yung And na-apply mo siya, which is good. Right? So, kumbaga in every season, parang nagle-level up ka. Kumbaga sa laro, kasi I'm into games right now. Like, nagle-level up yung skills mo, nagle-level up yung characters din natin kasi yun yung natitest over time. Which I believe yung mga previous na challenges mo, ma-apply mo, napagdaanan ko na to, sisiw na to. Yeah. Ano mo yun na, hindi ka to iyakan. Diba? So I think it's something good na one trait that I also admire about you. You're very resilient. Daming bagay na grateful ako, ang dami kong realization. And, yun din yung nagpapalakas sa'yo talaga. Diba? Na parang, pero kailangan mo siyang pagdaanan eh. Yeah. Diba? Nag-valid siya eh. Hindi mo pwedeng iwasan. Hindi mo pwedeng i-avoid yun. Kasi part yun talaga ng mo, ng pag-build ng character mo, ng pagkatao mo, and paano ka magba-bounce back sa sarili mo ulit. Na, okay,
eto na ulit ako, pwede na ulit ako humarap sa mga tao, kaya ko na ulit. Yep. Pero mahalaga din yung part na kapag medyo hindi okay yung sitwasyon, okay lang, iyakan mo lang. Pero like, hindi mo kailangang ipilit, alam mo yan, hindi mo kailangang i-force yung mga bagay. And dun papasok yung parang power ng pag-let go ng mga situations na hindi mo kontrolado, na wala sa kamay mo. Let go and let God. Let go and let go. And I also just want to share before we close yung first part. I have this habit, or I would say a tradition, wherein beginning of the year, I list down all my prayer requests that I would like to achieve or to happen for this coming year. And if you look back, kasi binabasa ko yan towards the end of the year, makita ko, uy, check to ha. Uy, check to ha. Parang, God answers talaga. Like, He really answers our prayers. So, yun yung gusto ko i-share sa'yo na maybe if you can do it at your own time, isulat mo kasi grabe. Grabe pag si Lord yung nagbigay, the best. Something that we would like to just really implement. Implement. Just really to be grateful at all times. Wala talaga space yung negativity kung grateful ka. Tsaka kahit anong mangyari sa life mo, hindi ka talaga pababayaan talaga. Maniwala ka lang. God will always provide. Love ka ni Lord. Nasa taas ka man, nasa baba ka man, laging may something for you na magre-remind na, okay, andito ako sa likod mo. Back up ka. Hindi kita pababayaan. Tuloy ka lang. Iharapin mo lang, di ba? So, yun. Yeah. Happy lang. Happy Good New vibes. Year. Good vibes this year. And positive energy attracts positive outcomes. So, yun. Yun lang yung pinanghahawakan natin this year. So, mas nagiging open tayo sa lahat ng bagay na capable tayong gawin. But daming tao right now, especially sa immigration part, would be, kumusta naman po ang ating mga international students? Oo, grabe ngayon. Sobrang higpit ng IRCC ngayon. And lahat, ang daming naapektuhan. And nakakalungkot kasi ang daming mga tao na sinacrifice yung life nila sa Philippines. And ngayon, ang dami ko rin naririnig na hindi na nila sure if they're still gonna stay here. Parang alam mo, dati yung future nila, iniisip nila, gusto nila mag-stay, mas magandang future. Ngayon, iba na. 'Di ba dati parang ang daming gustong pumunta dito dito na magstay for good kasi maganda yung mga benefits, maganda yung kinabukasan dito. But ngayon, naniniwala ako na sa bigat ng changes ng IRCC, ang dami nang hindi sigurado sa life nila dito. Well, two sides, right? So una, mahirap para sa mga international students, but at the same time, mahirap din para sa mga residente na naanti rito. Especially with the housing crisis, affordability, is a topic na it's been going on for quite some time. And it really has to be addressed. Right? So, yun lang din sana na through these changes, ma-regulate din sana. Right? Which is, they're trying to implement. Yun nga lang, ang dami lang din naapektuhan in between the process. Right? So, para bang you're caught in between two stones na, ano na yung next step? So, yun lang din talaga yung risk given that. Because then again, you came in as an international student, which is hindi naman talaga guarantee yung pathway to permanent residency to begin with. Right? So, I just hope and pray for people na, who's in that situation right now, na maayos pa rin. And, kumbaga, na-address naman na siya and it's changing now. Para sa economy, diba, ng Canada, para sa mga residente dito. And we really have to adjust din. Nakakalungkot lang talaga kasi ang dami talaga apektado din. Yeah. So, speaking of vulnerability, ang hirap i-pronounce. Sometimes, tingin mo, weakness yon or strength? Strength. Really? Why? Kasi it takes so much courage for you to be vulnerable. Yep. Yeah. Kasi hindi lahat ng tao open. And minsan naman, tingin nila weakness yun kasi may kita yung kahinaan mo or yun yung totoong ikaw. Kasi for you to be vulnerable with someone, kailangan may tiwala ka rin doon sa tao eh. Diba? So I think it's a strength siya para sa akin.
Yeah. Dati iniisip ko weakness yan. Kasi hindi ako masyado nagpapakita ng totoo kong sarili. Totoong self ko sa ibang tao kasi sobrang mapili ako sa mga taong pinagkakatiwalaan ko. Pero right now, iba rin pala yung feeling kapag na-express mo sa tamang tao ha. Sometimes, kailangan mo piliin yung tamang tao pa din. Kung ano yung totoong ikaw, kung ano yung na-feel mo. So, for me, strength din siya. Yeah. And dun din papasok yung self-discovery. Yeah. Self-discovery. Mas natututunan mo at mas nakikilala mo yung sarili mo. Ano pala yung mga negative tungkol sa'yo, ano pala yung mga pwede at kaya mo pang gawin na alam mo, wag mo lang ilimit yung sarili mo sa isang bagay. Wag mo lang ilimit yung sarili mo sa ganitong area, sa ganitong space. Madami ka pang pwedeng gawin. And alam mo, hanggat naniniwala ka, hanggat iniisip mo at naniniwala ka na mangyayari yung bagay na gusto mo, mangyayari at mangyayari yan. Law of attraction. Law of attraction. Manifestation. No, it's true. And also it comes with the, alam mo yung sa mindset din natin yan eh. Mindset ba girl? Mindset. Mindset ba? Mindset ba? Mindset. Hindi, totoo yun. Kasi what you think of yourself din talaga, internally, nagmamanifest siya palabas. Like, isipin mo ha, parang di ba minsan conscious tayo kung ano inisip na ibang tao sa atin. Pero dapat pala unang muna, ano pa yung inisip natin sa sarili natin? Kunyari sa isip mo talunan ako, di ko na to kaya, bibigay na ako. Sa tingin mo, ano mangyayari? Yun yung mangyayari kasi yun yung iniisip mo para sa'yo. Paano kung i-flip mo yung table? Paano kung isipin mo, kayang-kaya ko to? Malakas ako? Matibay ako? Na ma-manifest kung ano yung nasa isip mo. Yeah. Kaya, sobrang powerful ng isip, ng salita, ng kung ano yung sinasabi mo. Kaya, always, be kind to yourself. Lagi kong sinasabi yan. Mas maging mabait ka sa At, lahat, alam mo yun, parang, lahat kasi tayo may iba't ibang pinagdadaanan, diba, sa buhay. If kaya mong maging mabuting tao sa harap ng ibang tao, kahit stranger man yan or kakilala mo man yan, maging mabuti ka. Or kung hindi mo man kayang maging mabuti sa kanila or maging mabait, at least, 'di ba? Don't pull them down. Huwag mong supladahan. 'Di ba? Huwag mong supladahan. Ngitian mo na lang. Huwag ka nang gumawa ng kahit 'di ba? Minsan kasi may mga hindi tayo maiwasan, may mga may-eren tao. Pero that's life. Langit Pero lang tayo. This year, balik tayo dun sa parang positive thinking. Kaya kailangan lagi rin nating i-avoid yung mga negativity. Kailangan mo palaging i-shift yung mind mo na, okay, positive lang para yung ma-attract mo all good And vibes. also trying to see the good in everything. Na kahit nasabihin mo parang dead end na to, hindi, parang detour lang to. You will still try to see the good in everything. Yung naano mo na kasi, di ba, yung positivity, talagang hindi mag-grow yung negativity dun eh. Hindi sila bagay. Right? So, always be grateful, be in that state, and you will attract it. At sobrang importante ng mga taong nakapaligid sa'yo. Promise. Proven and tested talaga yan. Kasi, imagine if ang thinking mo is parang down ka na, nasa situation ka na hindi maganda, and yung mga taong nasa paligid mo is negative pa. Yeah. Hindi pa sila, alam mo yun, they don't know how to motivate or to say good things about life. Hindi nila nakikita yung, alam mo, puro stress na lang, pagod, work and everything. Hindi siya makakatulong talaga sa'yo. So, kailangan alam mo rin how to control or how to, give space sa mga ganong tao. Kung alam mo na hindi siya makakatulong sa'yo, ikaw na yung mag-adjust. Ikaw na yung mag-adjust. Kung hindi Kasi siya makakatulong proximity sa'yo. is power. So, choose your circle wisely. Totoo yun. Kaya, yun, isa rin yun sa grateful ako. Like, may mga tao sa paligid mo na palaging nag-remind to see the beauty sa lahat ng bagay. Alam mo yun? Sa kabila ng lahat ng struggles, parang ganun. Pang Miss Universe ang sagot mo doon. Parang Miss You, candidate number 1. Ang dami. Kasi ang tagal nating hindi nag-usap, sis. So, di ba, after 3 months. And, alam mo, ito kasi nga yung outlet natin to talk about these things. And, ang saya, like, after ng episode, nakakapag-express tayo mas, alam mo yun, nafe-feel mo parang medyo gumagaan. And, lalo ngayon, kasi sinishift natin tong show na to na more light. Diba? Ito, okay lang ba sa'yo? Sige. Kung may i-reset ka sa buhay mo, like a certain aspect of your life right now,
Ano yun at bakit? Reset? Meron ba akong dapat i-reset? Wala. Kasi naniniwala ko na, alam mo yun, lahat ng nangyayari is may rason kung bakit siya nangyayari. Alam mo yun? Kasi parang process siya na para mag-evolve ka or ma-improve mo yung self mo. So, siguro kung meron mang isa, yun yung financial literacy, parang ganun. Kasi yun talaga yung pinaka ko. Di ako ba? Okay. Pero overall, I think okay naman ako. Yeah. So we should also talk about that. No, kasi 'di ba, everything naman yan there's always different aspects sa buhay natin na gusto natin ma-improve. Overall, like throughout the whole year. Fitness, sa career, finances, relationships, or spiritual. So, any aspect, lahat yan may game plan. Di ba? O paano tayo mananalo sa aspect na to? Anong gagawin natin so that we can go from point A to point B? So, did you know just by walking, say, 30 minutes a day, parang asaya pala nun sa katawan. Pero what if mag-save ka ng $10 a day? Di 3,000 yun in a year. What if you save $30 a day? Di 10,000 na yun in a year. So just those small steps, parang we also have to learn to celebrate small wins. Tama. And yun nga, yung sa reset din na sinabi mo, na ako ngayon wala akong babaguhin siguro. Wala akong babaguhin. Pero yung ngayong year nga, kung ano yung i-reset ko kasi dati wala akong long-term goals. And I think nabanggit ko siya sa'yo dati na, alam mo, nade-depress ako kasi anong gagawin ko? Anong endgame ko? Yun yung problema ko. Like, hindi seryoso, anong endgame ko? Okay, masaya ako sa career ko, masaya ako sa ginagawa ko, okay naman ako. Pero anong gagawin ko after all of this? And yun yung papasok, ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? Kaya yun yung nagkakos na parang nalulungkot ka, nadadown ka, kasi hindi mo alam ang gagawin mo kahit, alam mo, akala mo okay ka lang everyday, tapos parang at one moment, bigla kang iiyak ka na lang kasi magbe-breakdown ka na lang kasi ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Parang kanina ako gumigising sa umaga. Oo, parang wala akong ganon. Pero yun yung gusto kong i-share din na I have a lot of things in my mind na gusto kong gawin this year. Pero meron akong long term. At least now, medyo clear na siya sa akin na ano yung talaga gusto kong gawin. Yeah. Last year, wala talaga. So ask for wisdom from above. Oo. Yan. Kasi I think it's also one thing that we all need. Iba yung pagka sa tao nagagaling, pero siguro yun yung gusto ko rin ma-impart sa'yo maybe when we go along, this series na iba pagka may vision ka. Iba. Kasi madadirect ka talaga. Lahat ng actions mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng sasabihin mo, mag-a-align para ma-reach mo yung bigger picture mo. At saka, ang ngayon, mas ako ngayon, mas lagi kong sinasabi, every time na may ginagawa ko na projects, small projects man yan, malaking project man yan, lagi kong sinasabi na, okay Lord, bigyan mo ako ng knowledge, bigyan mo ako ng skills. Yung parang ginagawa ko siya na hindi ko iniisip na ako to. But, okay, lahat ng meron ako, lahat ng bagay na nagagawa ko or opportunities harapan ko, it's not because dahil ako yun. Dahil binigay yun sa akin. Parang ganun. And yun yung gusto kong manghawakan. Like, at the end, hanggang matapos yung taon. Wala lang. That's good. No, I'm proud of you, girl. Hindi, yun lang. Laalala lang ako na tatouch lang ako. Yeah. Kasi, alam mo yun, parang mas nagiging mas na-appreciate ko yung, alam mo yun, kahit sobrang late na bagay. Alam mo yun, kahit yung mga tao na hindi mo na-expect na nandiyan for you, 'di ba? Kasi sometimes kapag nandoon ka sa pinaka-lowest point ng buhay mo, doon mo makikilala or makikita kung sino yung totoong tao sa harapan mo talaga. Pag nasa lowest point ka ng buhay mo. Promise. Talaga. Yeah. Kaya, and kung sino yung mga hindi mo na-expect na tutulong sa'yo and mag-lift up sa'yo, like, sila yung nandiyan for me. Sobrang unexpected. Pinagdaan. Pero, hindi. I mean, I think hindi lang ako. Siguro, ilan sa inyo naka-experience din. Ikaw, I don't know. Kung ano, iba tayong experience. Pero sa akin, yun yung na-realize ko. Kaya ngayon, yun yung lagi kong sinasabi. Lahat ng bagay na meron ako, it's not because dahil sa akin. Dahil doon. And yun. Hindi natin
nasasabi kung anong pwede pang dumating sa buhay natin. Pero, lagi tayong mag-ask ng wisdom, ng strength na, alam mo yun, everyday, kaya lang, gising lang, Laban lang. naman lang. So yeah, I'll pray for you, sis. Thank you. No, I've been praying for you behind the scenes. And even if you don't know it, a lot of people are rooting for you. Oh! Maraming I know. sumuporta sa'yo na kahit hindi sinasabi sa'yo directly, alam mo na supportado ka pa rin, diba? Kaya nga, grateful din talaga ako, alam mo yun. So you're loved. Masaya ako. And, well, I'm here now, so, tara, G. Yeah. Alam mo, Kenkoy parang G. Okay. Yan, I think, dito na nagtatapos yung first episode natin for this year. Thank you so much, Hannah, for, pagsama sa atin dito pa rin sa FTV. And may mag-uusap tayo. And, again, magkita-kita tayo next week ulit, Friday. Again, this is Andrea. And this is Hannah. And this is Unscripted on Air.